Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa tunay na halaga ng isang tao? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang ginto ay hindi palaging kumikinang at ang tunay na yaman ay madalas na natatagpuan sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Sabi nila, ang kadakilaan ay nasusukat sa dami ng iyong ari-arian. Pero paano kung ang tunay na kayamanan ay matatagpuan hindi sa loob ng mga naglalakihang mansyon, kundi sa gitna ng isang madilim at maulang gabi, sa puso ng isang estranghero? Nagsimula ang lahat sa isang hapagkainan na binalot ng katahimikan. Ang mga kubyertos na pilak ay kumikinang sa ilalim ng aranyang kristal ng Hacienda Esperanza. Ngunit ang kinang na iyon ay hindi kayang punan ang lamig na namamagitan sa mag-asawang Arturo at Luz Viminda de la Fuente at sa kanilang kaisa-isang anak na si Alab. Kakatapos lang ibagsak ni Alab ang susi ng kanyang bagong sports car sa lamesang gawa sa mahogany. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng silid. "Dad, I need more funds," walang pakundangan niyang sabi habang pinupunasan ang bibig ng mamahaling serbilyeta. "May bagong investment opportunity. Sayang kung palalampasin." Bumuntong hininga si Arturo. Ang mga guhit sa kanyang noo ay tila lalong lumalim. "Alab, ang Sinag Corporation ay hindi isang personal na bangko. Pinaghirapan namin ng mami mo ang bawat sentimo niyan. Ito ang ating legacy." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Alab. "Legacy? Dad, para saan pa ang legacy kung hindi natin pwedeng i-enjoy? We live in the now." Tumingin siya sa kanyang mga magulang na tila ba sila ay mga antigong bagay na kailangan ng itapon. "Hindi ko hinihingi ang buong kumpanya. Konting pondo lang." Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Luz. Ang pagmamahal na ibinuhos niya sa batang ito, na inampon nila mula sa isang bahay ampunan at itinuring na tunay na kanila, ay tila naglaho na parang bula. Ang nakikita niya ngayon ay isang estrangherong sakim at walang utang na loob. Doon, sa gitna ng kanilang karangyaan, nagpasya ang mag-asawa. Kailangan nilang malaman kung mayroon pa bang natitirang kabutihan sa mundo. Kailangan nilang humanap ng isang taong karapat-dapat, hindi lang sa kanilang pera, kundi sa kanilang tiwala. Makalipas ang ilang araw, ang mag-asawang De La Fuente ay naging dalawang anino sa lansangan. Ang kanilang mamahaling damit ay napalitan ng basahan. Ang kanilang malambot na kama ay naging malamig na semento. Ang kanilang pangalan, na dating nagbubukas ng lahat ng pinto, ay naging walang halaga. Naranasan nila ang gutom. Naranasan nila ang pangungutya. Ang pinakamasakit ay ang makita ang mga taong dati nilang tinulungan na ngayon ay tinataboy sila na parang mga hayop. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng isang restaurant, isang pamilyar na mukha ang lumabas. Si Ginoong Tan, isang negosyante na sinalba nila mula sa pagkalugi. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngunit sa halip na awa, pandidiri ang nakita ni Luz sa mga mata nito. "Umalis kayo rito. Nakakasira kayo ng paningin ng mga customer ko." Sigaw nito sa kanila bago pumasok sa kanyang magarang sasakyan. Ang mga salitang yon ang tuluyang dumurog sa puso ni Luz. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, napaupo na lamang siya sa gilid ng isang ginagawang gusali. Ang katawan ay nanginginig sa ginaw at pighati. Niyakap siya ni Arturo, sinusubukang ibigay ang kaunting init na natitira sa kanilang mga katawan. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Humalo sa malamig na tubig ulan sa kanyang pisngi. "Arturo," bulong niya. Ang boses ay basag. "Mali ba tayo? Wala na bang natitirang mabuting tao sa mundo?" Hindi nakasagot si Arturo. Niyakap na lamang niya ng mas mahigpit ang asawa. Ang sarili niyang puso ay puno ng pagdududa.
Ito na ba ang katapusan ng kanilang pag-asa? At sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, isang anino ang tumigil sa kanilang harapan. Nakasuot ito ng maruming damit trabaho, ang mukha ay pagod, ngunit ang mga mata ay may kakaibang liwanag. Isang binatang construction worker. Sa isang kamay, hawak niya ang kanyang manipis na sahod. Sa kabila, isang supot ng tinapay. Hindi ito nagsalita. Yumuko lamang ito at inilapag sa kanilang harapan ang kalahati ng kanyang tinapay. Pagkatapos, hinubad nito ang kanyang luma at punit-punit na kapote at maingat na ipinatong sa nanginginig na balikat ni Luz. Walang salita ng pagmamalaki, walang tingin ng pagmamataas. Tanging isang simpleng gabangiti lamang ang ibinigay nito bago tumalikod at naglakad palayo sa ilalim ng ulan, basang-basa. Naiwan sina Luz at Arturo na tulala. Ang simpleng tinapay ay tila naging pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Ang lumang kapote ay tila naging pinakamainit na kumot. Ang isang simpleng gawa ng kabutihan mula sa isang estranghero ay nagbigay liwanag sa kanilang pinakamadilim na gabi. Hindi napigilan ni Luz ang sarili. Nanginginig siyang tumayo at sinundan ng tingin ang papalayong binata. Sa lahat ng sakit at pagkadismaya na kanilang naranasan, narito ang isang tao na halos walang-wala sa buhay, ngunit handang ibigay ang kakarampot na meron siya. Hinawakan ni Luz ang kamay ng binata bago pa ito tuluyang makalayo. Naramdaman niya ang kalyo sa palad nito, isang palad na sanay sa hirap. Tumingala siya sa mukha nitong basa ng ulan at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na emosyon ang nabasa niya. Hindi awa, kundi purong pagmamalasakit. Ang mga mata ni Luz ay muling napuno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa pag-asang muling nabuhay. Sa nanginginig na boses, itinunong niya ang tanong na magpapabago sa kanilang lahat. Sino ka, iho? Bakit napakabuti ng iyong puso? Hindi malimutan ni Diwa Cruz ang mga mata ng ginang noong gabing iyon. Mga matang puno ng lumbay na tila ba nabigyan niya ng kaunting liwanag. Ang tanong nito, bakit napakabuti ng iyong puso, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Para sa kanya, wala siyang ginawang kakaiba. Nagbigay lang siya ng tulong na abot ng kanyang makakaya. Kaya naman nang may isang lalaking naka-Amerikana na kumatok sa kanyang barong-barong makalipas ang ilang araw, hindi siya makapaniwala. Inaalok daw siya ng trabaho. Isang trabaho bilang hardinero sa isang malawak na lupain na tinatawag na Hacienda Esperanza. Ako po, sigurado po ba kayo? Halos mautal na tanong ni Diwa. Ang mga amo ko, sina Ginoo at Ginang de la Fuente, ay natatandaan ka raw, sabi ng lalaki. Sila ang tinulungan mo noong gabing umuulan. Doon lamang pumasok sa isip ni Diwa. Ang 20 pulubing basang-basa ng ulan ay ang may-ari pala ng isang hacienda. Napakamot siya sa ulo. Hindi malaman kung dapat ba siyang mahiya o matuwa. Ang tanging alam niya, ang alok na ito ay isang biyaya mula sa langit. Isang pagkakataon para magkaroon ng maayos at marangal na trabaho. At ngayon, narito na siya, nakatayo sa harap ng isang higanting bakal na tarangkahan na may nakaukit na Hacienda Esperanza. Nang bumukas ito, tila ba isang portal patungo sa ibang mundo ang kanyang pinasok. Ang daan ay napapalibutan ng mga hanay ng puno ng akasya. At sa dulo nito ay isang mansyon na tila palasyo sa kanyang paningin. Halos masubsob siya sa sarili niyang mga paa sa sobrang pagkamangha. Ang hangin ay amoy mga bulaklak, hindi alikabok ng construction site. Ang maririnig ay huni ng mga ibon, hindi ingay ng mga makina. Sinalubong siya ng ginang na tinulungan niya. Ngayon, nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, ngunit ang aura ng pagiging isang senyora ay hindi maitatago. Maligayang pagdating sa aming tahanan, Diwa, sabi ni Luz de la Fuente,
Isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay wala na ang lumbay ng nakaraang gabi. Napalitan ito ng init at pasasalamat. Sa senyora, pasensya na po kayo. Hindi ko po alam. Nahihiyang sabi ni Diwa. Huwag kang mag-alala. Malumanay na sagot ni Luz. Ang mahalaga ay narito ka na. Halika, ipapakita ko sa iyo ang hardin. Habang naglalakad sila, lalong namangha si Diwa. May mga rosas na iba't iba ang kulay, mga fountain na may malinaw na tubig, at isang damuhan na mas berde pa sa kanyang mga pangarap. Itinuro ni Luz ang isang maliit, ngunit maayos na bahay sa gilid ng hardin. Diyan ka titira. At ito, sabi niya, habang itinuturo ang mga halaman, ang magiging kaharian mo. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Diwa. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap, narito siya sa isang lugar na matatawag niyang paraiso. Ngunit ang paraiso ay hindi nagtagal. Isang nakabibinging ugong ng makina ang biglang pumunit sa katahimikan. Isang pulang sports car ang humarurot papasok sa driveway na tila isang mabangis na hayop na sumusugod. Napatalon si Diwa sa gulat at muntik na siyang masagasaan kung hindi siya mabilis na nakatabi. Huminto ang sasakyan at bumaba mula rito ang isang binatang nakaporma. Ang damit nito ay mas mahal pa siguro sa kabuuang sahod niya sa isang taon. Ito si Alab Cortez. Tiningnan niya si Diwa mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pandidiri. Sino ka? Anong ginagawa ng basura dito sa pamamahay ko? Malamig na tanong ni Alab. Naramdaman ni Diwa na uminit ang kanyang mga pisngi. Yumuko siya bilang paggalang. Ako po si Diwa, sir. Ang bagong hardinero. Isang mapanuyang nangisi ang gumuhit sa labi ni Alab. Lumapit ito kay Diwa. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay sumisingaw, ngunit ang mga salita nito ay puro lason. Hardinero? Ulit nito, na tila ba yun ang pinakadiring salita na narinig niya. Pwes, makinig ka hardinero. Mag-ingat ka sa mga inaapakan mo. Itinuro nito ang lupa. Dito, isang pagkakamali mo lang, tapos ka. Pagkasabi niyon, tinalikuran na niya si Diwa at naglakad papasok sa mansyon na parang walang nangyari. Naiwan si Diwa na nakatayo roon. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Ang init ng pagtanggap ni Senyora Luz ay biglang napalitan ng nagyeyelong takot. Ang paraisong inakala niya ay mayroon palang ahas na nag-aabang. Gabi. Nasa loob na si Diwa ng kanyang maliit na silid. Simple lang ito, pero malinis at komportable. Mas maayos pa kaysa sa kahit anong lugar na natulugan niya. Habang nakahiga, nakatingin siya sa bintana, tanaw ang malawak na hardin. Iniisip niya ang kabaitan ni Senyora Luz at ang bagsik ni Senyorito Alab, langit at lupa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malakas na boses ang kanyang narinig mula sa hindi kalayuan, mula sa direksyon ng mansyon. Boses ni Alab, puno ng galit. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi, pero isang salita ang malinaw na umabot sa kanyang pandinig. Isang salitang nagpakunot sa kanyang noo at nagtanim ng kaba sa kanyang dibdib. Pera. Kailangan ko ng pera. Hindi mapalagay si Alab Cortez. Sa loob ng ilang araw, ang presensya ng bagong hardinero ay tila isang tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang pangalan pa lang nito, Diwa, ay nakakairita na. Para sa kanya, isa itong pang-asar. Isang paalala na mayroon siyang kakulangan. Isang bagay na hinahanap ng kanyang mga kinagisnang magulang na tila nakikita nila sa isang hamak na tagapag-alaga ng halaman. Ang pinaka-kinaiinisan niya ay ang paraan kung paanong ngumiti sina Arturo at Luz kapag kausap ang lalaking iyon. Kaninang umaga,
Nakita niya mula sa bintana ng kanyang kwarto. Nag-uusap ang tatlo sa hardin. Si Diwa ay may itinuturo sa mga halaman at ang kanyang Mommy Luz ay tumatawa. Isang tunay at masayang tawa na matagal na niyang hindi naririnig na para sa kanya. Ako dapat ang tinitingnan nila ng ganyan. Bulong ni Alab sa sarili. Ang mga kamay ay naikuyom sa gilid. Ako ang anak. Ako ang tagapagmana. Ang damdamin ng inggit ay hinaluan ng takot. Ang kanyang posisyon sa pamilyang ito na inakala niyang sigurado na ay bigla na lamang niyang naramdamang nanganganib. Ang hardinero ay hindi lang isang hardinero. Isa siyang banta. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang ipakita kina mommy at daddy kung anong klaseng tao ang pinapasok nila sa kanilang pamamahay. Isang palpak, isang walang kwenta. Ang pagkakataon ay dumating kinahapunan. Nakita niyang nagpupunas ng mga muebles si Diwa sa sala, malapit sa isang pedestal kung saan nakapatong ang isang antigong porselanang florera. Isa iyon sa mga paboritong koleksyon ni Luz. Isang pamana pa mula sa lola nito. Perpekto. Naglakad si Alab na tila walang pakialam sa mundo. Ang atensyon ay nasa kanyang cellphone. Habang papalapit siya kay Diwa, sinadya niyang baguhin ang kanyang direksyon. Sa isang mabilis na kilos, kunwari ay natalisod siya at bahagyang nabangga si Diwa. Hindi malakas ang pagkakabangga. Sapat lang. Sapat lang para mawalan ng balanse si Diwa, para matabig ang pedestal. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang tunog na mas matinis at mas masakit pakinggan kaysa sa isang sigaw. Napatigil si Diwa. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa mga piraso ng nabasag na florera sa sahig. Ito na ang pagkakataon ni Alab. Anong ginawa mo? Sigaw niya, ang boses ay puno ng kunwaring galit at gulat. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga yan kay Mommy? Dumating sina Arturo at Luz na naalarma ng ingay. Ang kanilang mga mata ay agad na napunta sa nagkalat na piraso ng basag na yaman. Ang mukha ni Luz ay napuno ng lungkot. Anong nangyari dito? Mahinahon, ngunit may bigat na tanong ni Arturo. Mabilis na itinuro ni Alab si Diwa. Siya, Dad. Hindi siya nag-iingat. Dahan-dahan na nga ang lakad ko, bigla na lang niya akong binangga. Lahat ng mata ay napunta kay Diwa. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang buong katawan. Alam niyang hindi iyon ang totoong nangyari. Naramdaman niya ang sinadyang pagtulak. Ngunit paano niya ito sasabihin? Sino ang maniniwala sa isang baguhan laban sa nag-iisang anak ng mga De La Fuente? Yumuko si Diwa. Ang puso ay puno ng kahihiyan at pagkadismaya. Alam niyang wala siyang laban. Patawad po, Senyor Arturo. Senyora Luz, sabi niya sa mahinang boses, tinatanggap ang kasalanang hindi niya ginawa. Kasalanan ko po. Hayaan niyo po akong pagtrabahuhan ito. Ibawas niyo na lang po sa sahod ko kahit gaano katagal. Inaasahan ni Alab na magagalit si Arturo. Inaasahan niyang sisigawan nito si Diwa at papalayasin. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan. Lumapit si Arturo, hindi kay Alab, kundi kay Diwa. Tiningnan niya ang mga piraso sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Diwa. Mga matang hindi nagsisinungaling. Sa halip na galit, isang kakaibang paghanga ang nakita ni Alab sa mukha ng kanyang ama. Tinapik ni Arturo ang balikat ni Diwa. Tumayo ka, iho, sabi ni Arturo. Ang boses ay kalmado. Ang mga gamit nababasag, napapalitan. Pero ang pag-amin sa pagkakamali, kahit na mahirap, iyan ay isang katangiang hindi nabibili ng pera. Tumingin siya kay Luz. Mas mahalaga ang katapatan kaysa sa anumang material na bagay. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alab. Ang kanyang plano ay hindi lang pumalpak, ito ay bumalik sa kanya. Ang tangkanyang pagpapahiya kay Diwa ay lalo pa itong nagpatingkad sa paningin
ng kanyang mga magulang. Naiwan siyang nakatayo roon, puno ng pagkaasar, habang pinapanood niya si Diwa na tinutulungan pa ng ibang kasambahay na linisin ang kalat. Ang kanyang tagumpay ay naging abo. Kinagabihan, hindi na naman mapakali si Alab. Nagtago siya sa dilim malapit sa library kung saan naririnig niyang nag-uusap sina Arturo at Luz. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salitang narinig niya ay tumatak sa kanyang isipan na parang mainit na bakal. May kakaiba sa batang yan, Luz, sabi ni Arturo. Ang boses nito ay puno ng sinseridad. Hindi siya nagsinungaling kanina. Alam kong hindi niya kasalanan, pero inako niya. Mayroon siyang diwa ng isang De La Fuente. Diwa ng isang De La Fuente. Ang mga salitang yon ang sumaksak ng malalim sa puso ni Alab. Siya, na nagtataglay ng kanilang apelyido sa pangalan, ay hindi kailanman nasabihan ng ganoon. Samantalang ang isang basahan, isang estranghero, ay agad na nakakuha ng ganoong papuri. Doon, sa dilim, isang bagong desisyon ang nabuo sa isip ni Alab. Ang simpleng sabotahi ay hindi sapat. Kung gusto niyang manalo sa labang ito, kailangan niyang maging mas marumi, mas tuso. Kailangan niyang sirain si Diwa sa paraang hindi na ito makakabangon pa. Para kay Luz Viminda de la Fuente, ang bawat araw na kasama nila si Diwa ay tila isang patak ng ulan sa tigang na lupa ng kanyang puso. Ang insidente ng nabasag na florera, sa halip na magdulot ng lamat sa kanilang tiwala, ay lalo pa itong nagpatibay. Ang katapatan ng binata ay isang hiyas na matagal na niyang hindi nakikita, lalo na sa loob ng kanilang sariling pamamahay. Dahil dito, unti-unti, ang mga gawain ni Diwa ay hindi na lamang nalimita sa pag-aalaga ng mga halaman. Isang umaga, ipinatawag ni Arturo si Diwa sa kanyang silid-aklatan. Inilapag nito sa mesa ang isang makapal na ledger. Diwa, ito ang mga simpleng listahan ng gastos sa farm. Sabi ni Arturo, gusto ko lang sanang tingnan mo kung may napapansin kang anumang hindi karaniwan. Minsan, mas malinaw ang mata ng isang bagong tagatingin. Di walang pag-aalinlangan, kinuha ito ni Diwa. Umupo siya sa isang sulok at tahimik na pinag-aralan ang mga numero. Sa halip na mabilis na pag-scan, binasa niya ang bawat linya. Makalipas ang isang oras, lumapit siya kay Arturo. Senyor, napansin ko lang po. Magalang niyang sabi. Ang supplier po natin ng pataba ay pareho pa rin sa nakalipas na 5 taon. Pero ang presyo po ay halos doble na sa kasalukuyang bentahan sa merkado. Baka po pwedeng maghanap tayo ng iba na mas makakatipid po tayo. Isang simpleng obserbasyon, ngunit puno ng talino at malasakit. Nagkatinginan, sina Luz at Arturo. Ito ang uri ng atensyon sa detalye na kailangan ng kanilang kumpanya. Isang bagay na hindi kailanman ipinakita ni Alab. Ngunit habang ang tiwala nila kay Diwa ay lumalago, ang pag-aalala nila para kay Alab ay lalong lumalalim. Madalas na itong nakakulong sa kwarto, palaging iritable, at ang mga mata ay may takot na hindi nito masabi. Ang hindi nila alam, ang takot na yon ay may pangalan. Sa loob ng kanyang marangyang silid, nanginginig na hinawakan ni Alab ang kanyang telepono. Sa kabilang linya, isang magaspang na boses ang nagbabanta. Cortez, nasaan na ang pera ko? Akala mo ba makakatakas ka sa akin? 1 linggo. Bigyan mo ako ng 1 milyon sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, ang magandang mukha mo ang ipapambayad ko. Sandali lang. Parating na. Magkakaroon ako ng pera, pangako. Halos pabulong na sagot ni Alab. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Nang mamatay ang tawag, ibinato ni Alab ang telepono sa pader. Desperado na siya. Ang kanyang mga utang sa sugal ay parang bitag na, unti-unting sumasakal sa kanya. Ang pagmamana sa Sinag Corporation
ay hindi na lamang isang kagustuhan. Ito na ang kanyang tanging kaligtasan. At si Diwa ang hadlang sa kaligtasang yon. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng hasyenda. Nagtungo siya sa isang madilim na eskinita sa Maynila, malayo sa kinang ng kanilang mundo. Doon, sa loob ng isang maliit at mausok na opisina, nakipagkita siya sa isang pribadong investigador. "Anong kailangan mo, bata?" Tanong ng lalaking may peklat sa mukha. Inilapag ni Alab ang isang makapal na sobre ng pera sa mesa. "May isang tao sa amin, isang hardinero. Ang pangalan niya ay Diwa Cruz," sabi ni Alab. Ang boses ay malamig at determinado. "Gusto kong halungkatin mo ang buong buhay niya. Hanapin mo ang lahat ng baho, kahit pinakamaliit na dumi. Isang pagkakamali sa construction site, isang away sa kanto, kahit ano. Gamitin mo yan para sirain siya." Samantala, sa Hacienda Esperanza, isang sandali ng kapayapaan ang naganap. Naglalakad si Luz sa pasilyo nang makita niya si Diwa na nakatayo sa harap ng isang pader na puno ng mga litrato ng kanilang pamilya. Ang mga mata nito ay nakatutok sa isang partikular na larawan. Isang kupas na litrato niya, ni Arturo, at ng isang sanggol na masayang nakangiti. Ang kanilang panganay, ang kanilang nawawalang si Angelo. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Luz. Lumapit siya. "Ang anak namin," mahina niyang sabi. Matagal na siyang nawala. Tumingin sa kanya si Diwa. Ang mga mata ay may bakas ng kalungkutan na tila nauunawaan ang kanyang sakit. "Ulila rin po ako, senyora," sabi nito. "Lumaki po ako sa ampunan. Hindi ko na po nakilala ang mga magulang ko." Ang pag-amin na yon ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa puso ni Luz. Bigla, ang binatang kaharap niya ay hindi na lang isang hardinero. Isa siyang kapwa kaluluwa na nakaranas ng kaparehong sakit ng pagkawala. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang isang malakas at misteryosong koneksyon sa kanya. "Sa leeg mo," bulong ni Luz. Ang mga mata ay napako sa isang bagay na kumikinang mula sa ilalim ng kwelyo ni Diwa. "Ano yan?" Bahagyang nahiya, inilabas ni Diwa ang isang manipis na kwintas na palagi niyang suot. Nakabitin dito ang isang maliit na palawit na hugis saraw. Ang gitna ay may nakaukit na letrang A. "Ito lang po ang tanging bagay na naiwan sa akin, senyora," paliwanag niya. "Sabi po ng madre na nag-alaga sa akin. Suot ko na raw po ito noong natagpuan nila ako." Napatitig si Luz sa kwintas. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang disenyo, ang letrang I. Imposible, ngunit napakapamilyar. Ito ay halos kamukhang-kamukha ng kwintas na ipinasadya niya para sa kanyang anak. Para kay Angelo. "Senyora, ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Diwa. Napansin ang biglang pamumutla ni Luz. Umiling si Luz, pilit nang ngumiti para itago ang nagwawalang damdamin sa kanyang dibdib. "Wala. Wala ito, iho. May naalala lang ako." Bumalik siya sa sarili, ngunit ang imahe ng kwintas ay nanatiling nakatatak sa kanyang isipan. Isang di kapanipaniwalang pag-asa ang nagsimulang sumibol. Isang pag-asang natatakot siyang bigkasin. Maaari kaya? Kinagabihan, habang nasa kalagitnaan ng isang marangyang hapunan, si Alab, kasama ang ilang kaibigan, isang tawag ang kanyang natanggap. Lumayo siya mula sa maingay na lamesa para sagutin ito. "Ano na?" Iritableng tanong niya. "May nahanap ako," sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang boses nito ay may halong pananabik. "Tiningnan ko ang mga police blotter sa lugar kung saan siya dati nagtatrabaho. May isang insidente sa construction site, isang rumble. Hindi siya ang nagsimula, pero nadamay siya para ipagtanggol ang isang katrabaho. Mukhang may record siya sa pulis." Isang demonyong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Alab.
Hindi mahalaga kung sino ang nagsimula. Ang mahalaga ay mayroon ng dumi. Isang dumi na pwede niyang palakihin, palalain, at gamitin para tuluyang ibaon sa lupa ang lalaking sumisira sa kanyang mga plano. Perfect, bulong ni Alab. Ang mga mata ay nag-aapoy sa masamang intensyon. Ipadala mo sa akin ang lahat ng detalye. Ang gabi sa Hacienda Esperanza ay puno ng mga lihim. Isang lihim ng utang at desperasyon. At isang lihim na sinisimbolo ng isang lumang kwintas. Isang lihim na maaaring maging susi sa nakaraan o maging mitya ng isang mas malaking kaguluhan. Hawak ni Alab Cortez ang isang manipis na folder. Sa loob nito ay ang kopya ng police blotter, isang dokumento na para sa kanya ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang armas. Ang ulat ay simple lang. Si Diwa Cruz ay nasangkot sa isang gulo sa pinagtatrabahuhan. Ang dahilan na ipinagtatanggol nito ang isang kasamahan mula sa pambubuli ay isang detalyeng madali ng burahin at palitan. Ang mahalaga ay ang mantsa. Mayroon na siyang hawak na mantsa, ngunit alam niyang hindi ito sapat. Ang pagiging basagulero ay isang bagay, ngunit kailangan niya ng mas malaking bomba para tuluyang wasakin ang tiwala ng kanyang mga magulang kay Diwa. At para doon, kailangan niya ng isang kakampi, isang taong may kapangyarihan at may sariling galit na nag-aalab. May isang pangalan sa kanyang isip, Ricardo Vargas. Isang maimpluwensyang miyembro ng board ng Sinag Corporation. Isang taong alam niyang may matagal ng sama ng loob sa kanyang ama. Sa isang eksklusibong golf club kung saan ang mga usapan ay mas mabigat pa kaysa sa mga transaksyon sa opisina, natagpuan ni Alab si Ricardo. Senyorito Cortez, bati ni Ricardo. Isang mapanuyang ngiti ang nasa kanyang mga labi habang pinapanood si Alab na palapit. Napapadalas yata ang paglabas mo sa lungga. Anong kailangan ng isang anak mayaman sa isang matandang negosyante na tulad ko? Hindi ininda ni Alab ang pang-iinsulto. Diretsahan siyang nagsalita. Gusto kong humingi ng tulong. Tungkol ito sa isang bagong paborito ng aking ama. Ikinuwento ni Alab ang tungkol kay Diwa, ang hardinero na tila nagiging bagong anak, ang gintong bata na sa tingin niya ay isang ahas. Ipinakita niya ang hawak niyang police report. Noong una, tila hindi interesado si Ricardo. Ngunit nang mabanggit ni Alab ang pangalan ni Arturo at kung paano ito nagiging bulag dahil sa bagong dating, isang kislap ang lumitaw sa mga mata ng matandang lalaki. Ang kislap ng isang lumang sugat na muling nagdugo. Ang iyong ama, mahinang sabi ni Ricardo na tila may inaalala. Lagi siyang ganyan. Masyadong nagtitiwala sa kanyang instinct. Akala niya palagi siyang tama. Humigop siya ng kanyang mamahaling alak. Alam mo ba, Alab, na dapat ay kasosyo ako sa Sinag Corporation? Ako ang nagpakilala sa kanya sa mga unang investor. Pero nang dumating ang pagkakataon, nang kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagkakaibigan natin at sa isang mas malaking kita para sa sarili niya, madali niya akong tinalikuran. Ngayon, naintindihan na ni Alab. Ang galit ni Ricardo ay mas malalim pa sa inaakala niya. Ito ay galit na nag-ugat sa pagtataksil at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alab na mayroon siyang tunay na kakampi. Kung ganoon, tulungan mo ako. Sabi ni Alab, ang boses ay puno ng pananabik. Tulungan mo akong ipakita sa kanya na nagkakamali na naman siya ng pinagkakatiwalaan. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos, tumawa si Ricardo, isang tawang malamig at puno ng kalkulasyon. Bakit tayo titigil dyan? Sabi ni Ricardo. Ang pagpapatalsik sa isang hardinero ay laro ng mga bata. Kung gusto nating saktan si Arturo de la Fuente, kailangan nating puntiryahin ang bagay na pinakamamahal niya nang higit pa sa pamilya niya, ang kanyang reputasyon at ang kanyang kumpanya. Doon,
Sa gitna ng berdeng damuhan at sa ilalim ng tinginin ng mga makapangyarihang tao, nabuo ang isang mas maitim na plano. Hindi lang nila papalabasin na si Diwa ay isang basagulero. Gagawa sila ng ebidensya para palabasin na si Diwa ay isang espiya. Isang tauhan na ipinadala ng kalabang kumpanya para magnakaw ng mga sikreto ng Sinag Corporation. Ang police record ay magiging patunay ng kanyang masamang karakter at ang pagnanakaw ng dokumento ang magiging final nail in the coffin. Ang resulta? Isang malaking eskandalo. Mawawalan ng tiwala ang mga stockholder, babagsak ang shares, at ang pamumuno ni Arturo na nagpasok ng isang kriminal sa sarili niyang bakuran ay mapapasailalim sa matinding pagdududa. Ito na ang magiging pagkakataon ni Ricardo para igiit ang kanyang kapangyarihan sa board. At si Alab, bilang nag-aalalang anak na nagligtas sa kumpanya, ang tatayong bayani. Umalis si Alab sa golf club na tila lumalakad sa alapaap. Ang pakiramdam ng pagiging api at talunan ay napalitan ng pakiramdam ng kapangyarihan. Hindi na siya ang batang humihingi ng pera. Isa na siyang manlalaro. Isang mastermind. Kinagabihan, isang sobre ang inihatid sa kanya. Sa loob nito ay ang pekeng police report, mas pinalala at mas kapani-paniwala. Kasama nito ay isa pang folder, isang pekeng, highly confidential na project development plan ng Sinag Corporation na ginawa mismo ng mga tauhan ni Ricardo. Ito ang magiging ebidensya ng pagnanakaw. Ito ang pain. Sa ilalim ng dilim ng gabi, habang ang buong Hacienda Esperanza ay mahimbing na natutulog, dahan-dahang naglakad si Alab palabas ng mansyon. Tinungo niya ang maliit na bahay kung saan natutulog ang walang kamalay-malay na si Diwa. Walang ingay niyang binuksan ang pinto na sinadya niyang iwanang hindi nakalak kaninang hapon. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang mahimbing na natutulog na si Diwa. Sa isang saglit, isang bahid ng konsensya ang dumaan sa kanyang isipan. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Maingat niyang isinilid ang folder na naglalaman ng pekeng project plan sa ilalim ng kama ni Diwa. Isang lugar na madaling makita kung alam mo lang kung saan hahanapin. Tumayo siya at tiningnan ang kanyang gawa. Ang ebidensya ay naitanim na. Ang patibong ay handa na. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, sigurado siyang siya na ang mananalo. Ang umaga ay nagsimula, tulad ng dati, para kay Diwa Cruz. Maaga siyang gumising, nalanghap ang sariwang hangin ng probinsya na hatid ng Hacienda Esperanza at nagpasalamat sa Diyos para sa panibagong araw. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang pag-aalaga sa mga rosas ni Señora Luz ang naging paborito niyang gawain. Bawat usbong na namumukadkad ay tila isang simbolo ng kanyang bagong buhay. Wala siyang kamalay-malay na habang abala siya sa pag-aalis ng mga tuyong dahon, isang masalimuot na plano ang isinasagawa na sa loob ng mansyon. Sa silid-aklatan, ipinakita ni Alab ang pekeng police report kina Arturo at Luz. Mom, Dad, ayaw ko sanang maniwala, pero may nagpadala nito sa akin. Pagsisinungaling niya, ang mukha ay puno ng kunwaring pag-aalala. Sinubukan kong i-verify. Totoo raw. Nanggunot ang noo ni Arturo habang binabasa ang ulat. Si Luz naman ay nakaramdam ng isang malamig na kaba. Ang Diwa na nakasulat sa papel, isang basagulero, ay malayong-malayo sa Diwa na kilala niya. Hindi ako naniniwala dito, maring sabi ni Luz. May mali. Iyan din ang gusto kong paniwalaan, Ma'am. Malungkot na sabi ni Alab. Pero, nitong mga nakaraang araw, may napapansin akong kakaiba sa kanya. Palagi siyang palihim na sumusuulyap sa opisina ni Dad. Baka naman, huminto siya na parang nag-aalangang ituloy. Baka naman may iba siyang pakay dito? Ang mga salita ni Alab ay parang lason na unti-unting kumakalat.
Nagtanim ito ng binhi ng pagdududa, gaano man kaliit. Anong gusto mong palabasin, Alab? Seryosong tanong ni Arturo. Dad, I'm worried about the company. Sabi ni Alab, ang boses ay puno ng drama. May mga confidential documents sa opisina mo. Paano kung... At iyon na, ang hudyat. Kung ganoon, tingnan natin. Biglang sabi ni Alab, na tila doon lang pumasok sa isip niya ang ideya. Tingnan natin ang kwarto niya para lang mapanatag ang loob nating lahat. Bago pa man makatutol si Luz, nagmamadali nang lumabas si Alab, kasunod ang 2 security guard ng hasyenda. Sumunod na rin sina Arturo at Luz, ang kanilang mga puso ay puno ng agam-agam. Natagpuan nila si Diwa sa hardin ng mga rosas, masayang nagdidilig. Ang itsura niya ay larawan ng kapayapaan at kawalang malay. Diwa! Malakas na tawag ni Alab. Napalingon si Diwa, nagulat sa biglaang pagdating nila. Ang nangiti sa kanyang labi ay agad na naglaho nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Alab. Sumama ka sa amin, utos ni Alab. Ang tono ay hindi na nagtatago ng pagkasuklam. Dinala nila si Diwa sa maliit na bahay nito. Ang puso ni Diwa ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ano ang nangyayari? Anong ibig sabihin nito, senyorito? Naguguluhang tanong niya. Hindi sumagot si Alab. Sa halip, pumasok ito sa kwarto at walang pakundangang hinalughog ang mga gamit niya. Itinaob ang kutsyon, ibinagsak ang mga damit. At pagkatapos, yumuko ito at kinuha ang isang bagay mula sa ilalim ng kama. Isang makapal na folder na may markang confidential. Itinaas ito ni Alab na parang isang tropeo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Humarap siya kina Arturo at Luz pagkatapos ay ibinaling ang nanlilisik na tingin kay Diwa. Magnanakaw! Espiya! Sigaw niya. Ang bawat salita ay tumatama kay Diwa na parang mga bato. Ano ito? Sino ang nag-utos sa'yo na kunin to? Ang mga kalaban ba natin sa negosyo? Napatulala si Diwa. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang folder na yon. Hindi niya pa yon nakikita kailanman. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Depensa niya. Ang boses ay nanginginig. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw muli ni Alab. Inihagis niya ang peking police report sa paanan ni Diwa. At ano naman to? Isang kriminal. Nagpapanggap kang mabait, pero isa ka palang ahas. Isang magnanakaw at basagolero ang pinatuloy namin sa aming pamamahay. Ang mga akusasyon ay sunod-sunod. Masyadong mabilis. Masyadong mabigat. Si Diwa ay parang nalulunod, walang makapitan. Tumingin siya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, ang mga taong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Tumingin siya kay Senyor Arturo. Nakita niya ang galit at pagkadismaya sa mukha nito. Isang tingin mula sa isang taong naniwala, pero ngayon ay pakiramdam ay pinagtaksilan. At pagkatapos, tumingin siya kay Senyora Luz. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. Nakita niya ang bahid ng pagdududa. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang makita ang pagdududa sa mga mata ng taong una mong pinagkuhanan ng pananampalataya. Ang lahat ng ebidensya ay naroon. Ang dokumento sa kanyang kwarto, ang police report, ang kanyang salita, laban sa salita ng kanilang anak. Hindi po totoo yan. Halos pabulong na sabi ni Diwa. Ang lalamunan ay tila may nakabara. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng pagtataksil. Nanatiling tahimik si Arturo sa loob ng ilang sandali. Ang mukha ay tila bato. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang suntok sa dibdib ni Diwa. Pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses ay mabigat at walang emosyon. Isang boses ng isang hukom na nagbabana ng kanyang hatol. Dalhin niyo siya
Sa labas ng hasyenda, ang utos ay malinaw. Final. Ayoko na siyang makita pa. Ang tunog ng pagsara ng malaking tarangkahan ng Hacienda Esperanza ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa puso ni Luz Viminda de la Fuente. Habang papalayo ang anino ni Diwa, dala ang kakarampot niyang gamit at ang bigat ng mga akusasyong hindi niya ginawa. Naramdaman ni Luz na tila nanlambot ang kanyang mga tuhod. Lahat ay nawala. Ang pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib ay binunot ng walang awa. Sa loob ng mansyon, isang tunog ang muling pumunit sa katahimikan. Ang malutong na putok ng tapon ng isang bote ng champagne. Nakatayo si Alab sa gitna ng sala. Hawak ang isang mamahaling bote, isang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. Sa wakas, natauhan din kayo, Dad, sabi niya habang isinasali ng kumikinang na alak sa isang baso. Mabuti na lang at nalaman natin agad ang tunay na kulay ng manghuhuthot na yon. Isang selebrasyon para sa kaligtasan ng pamilya at ng kumpanya. Hindi makatingin si Luz sa kanyang anak. Ang nakikita niya ay hindi isang tagapagligtas, kundi isang berdugo. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad sa galit at pagkasuklam. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ang eksena ng pagbubunyi at dahan-dahang naglakad paakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa, ngunit natagpuan niya ang sarili sa labas ng maliit na bahay kung saan dating nanunuluyan si Diwa. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang silid ay walang laman, ngunit naroon pa rin ang amoy ng simpleng pamumuhay. Ang kama ay maayos na natutupi. Ang sahig ay malinis. Walang bakas ng gulo, walang tanda ng isang taong may masamang intensyon. Ito ay silid ng isang taong may dignidad. Umupo si Luz sa gilid ng kama. Ang kamay ay hinahaplos ang malamig na kumot. Dito natulog ang binatang nagbigay sa kanya ng kapote sa gitna ng ulan. Dito nagpahinga ang taong handang akuin ang kasalanan para sa isang basag na florera. Bigla, pumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Ang dilim, ang ginaw, ang kawalan ng pag-asa. At ang mukha ni Diwa sa gitna ng lahat ng iyon. Pagod, ngunit ang mga mata ay puno ng sinserong pagmamalasakit. Walang pagkukunwari, walang hidden agenda. Maaari bang magkamali ang puso? Tanong niya sa sarili. Maaari bang ang tibok ng puso ng isang ina na nakaramdam ng kakaibang koneksyon sa binatang iyon ay maging isang malaking kasinungalingan? Ang lahat ng ebidensya, ang folder, ang police report ay malinaw. Ngunit ang nararamdaman niya ay mas malinaw pa. May mali. Isang malaking pagkakamali ang naganap. At habang nilalamon siya ng kanyang mga pagdududa, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Malinaw na tila kahapon lang nangyari. Ang eksena sa harap ng pader ng mga litrato, ang pag-uusap nila tungkol sa pagiging ulila, ang kwintas. Napahawak si Luz sa kanyang bibig. Ang kwintas ni Diwa, ang maliit na palawit na hugis saraw, ang letrang A na nakaukit sa gitna. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pighati. 25 taon na ang nakalipas. Nasa loob siya ng isang maliit na paggawaan ng alahas sa eskolta, kasama ang isang batang Arturo. Hinihintay niya ang isang espesyal na regalo na ipinagawa niya. Isang regalo para sa kanilang bagong silang na anak. Gusto ko po hugis araw, sabi niya sa platero noon, para sumimbolo sa unang sinag ng araw sa buhay namin. At sa gitna, iukit ninyo ang letrang A. Para kay Angelo. Angelo. Ang pangalan ay tila isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Ang kwintas na yon. Ang disenyo. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ay kaparehong kapareho. Napailing siya.
Imposible. Isang nagkataon lang, isang malupit na biro ng tadhana. Ang kanyang anak ay matagal nang wala. Namatay sa isang aksidente. Iyon ang sinabi sa kanila. Iyon ang pinaniwalaan nila sa loob ng napakaraming taon. Ngunit ang duda ay naroon na. Isang maliit na ningas na nagsimulang magliyab at kainin ang lahat ng katotohanang alam niya. Paano kung hindi lang nagkataon? Isang malakas na puwersa ang biglang bumalot sa kanya. Isang instinct na mas malakas pa sa kahit anong ebidensya. Ang instinct ng isang ina. Mabilis siyang tumayo. Ang mga mata ay nanlalaki sa isang halo ng takot at hindi ka panipaniwalang pag-asa. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman ngayon din. Patakbo niyang tinungo ang mansyon. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi niya pinansin si Alab na nagtatakang nakatingin sa kanya. Dumiretso siya sa silid-aklatan kung saan naroon si Arturo, nakaupo sa dilim, hawak ang isang baso ng alak. Arturo! Tawag niya. Ang boses ay nanginginig at puno ng pangangailangan. Tumingala si Arturo, ang muka ay pagod at bagsak. Luz, hayaan na natin. Hindi! Putol ni Luz sa sasabihin ng asawa. Lumapit siya. Hinawakan ang mga braso nito at tinitigan ito ng diretso sa mata. Arturo, kailangan nating alamin ang lahat tungkol kay Diwa. Para saan pa? Tapos na. Mapait na sagot ni Arturo. Umiling si Luz. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa mga paratang. Aniya, ang boses ay halos pabulong na. Kundi dahil sa isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Tinitigan ni Arturo de la Fuente ang kanyang asawa. Ang determinasyon sa mga mata ni Luz ay parang apoy na kayang tumunaw kahit ng pinakamatigas na bakal. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang makita ang lungkot sa mga matang yon. Ngunit ngayon, may ibang naroon. Isang mapanganib na pag-asa na kahalintulad ng apoy na nagbabagang muli. Ikinuwento ni Luz ang lahat. Ang kwintas, ang disenyo, ang letrang A, ang alaala ng platero sa eskolta. Noong una, pag-aalinlangan ang naging reaksyon ni Arturo. Luz, mahal ko, sabi niya. Ang boses ay mangayawa kay malumanay, ngunit puno ng pag-iingat. Matagal na yon. Maraming pwedeng magkataon. Baka naman pinupulot lang ng bata ang kwintas na yon. Ayokong masaktan ka ulit. Hindi, Arturo. Giit ni Luz. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso niya. Naramdaman ko. Mula pa noong una ko siyang makita, may kakaiba akong naramdaman. Hindi mo ba naramdaman? Ang instinct ng isang magulang. Pakiusap, maniwala ka sa akin kahit ngayon lang. Ang pagmamakaawa sa boses ni Luz ang tuluyang sumira sa pader ng luhika ni Arturo. Paano niya matatalikuran ng babaeng kasama niyang binuo ang lahat ng mayroon sila? Paano niya babaliwalain ang tibok ng puso nito na kasabay ng tibok ng sa kanya? Tumango siya. Sige, sabi niya. Ang desisyon ay nabuo na. Aalamin natin ang lahat. Kinabukasan, ang makinarya ng Sinag Corporation ay gumalaw. Hindi para sa negosyo, kundi para sa isang personal at napakadesperadong misyon. Inutusan ni Arturo ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan, ang kanyang hepe ng seguridad na si Mateo, na unahin ang isang bagay, hanapin ang ampunan kung saan lumaki si Diwa Cruz. Hindi ito naging mahirap. Sa loob lamang ng ilang oras, nahanap nila ang Bahay Kalinga, isang maliit na ampunan sa labas ng Maynila. Si Arturo mismo ang tumawag, isang matandang madre. Si Sister Agnes ang sumagot. Ang boses nito ay mahina, ngunit malinaw pa ang alaala. Diwa Cruz?
Ulit ng madre. Oo, natatandaan ko si Diwa. Isa sa pinakamababait na batang dumaan dito. Sister, kailangan po naming malaman, paano po siya napunta sa inyo? Tanong ni Arturo. Ang puso ay kumakabog. Isang gabi, mga 25 taon na ang nakalipas. Pagsasalaysay ni Sister Agnes. May isang malakas na bagyo. May kumalampag sa aming pinto. Isang babae, basang-basa at natataranta. Karga niya ang isang sanggol na lagnat. Sabi niya, nakita niya lang daw ang sanggol malapit sa isang kalsada kung saan may naganap na aksidente. Iniwan niya ang bata sa amin at mabilis na umalis. Hindi na namin siya nakita ulit. Aksidente. Ulit ni Arturo. Ang salita ay tumama sa kanya na parang malakas na sampal. Saan po ang lugar na yon? Nang sabihin ng madre ang pangalan ng highway, naramdaman ni Arturo na tila nawalan ng hangin ang kanyang baga. Iyon mismo ang lugar kung saan bumaliktad ang kanilang sasakyan. Ang lugar kung saan huli nilang nakita si Angelo. Meron pa po ba kayong ibang natatandaan, sister? Tanong ni Arturo. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. Ang sanggol. May suot siyang kwintas na hugis araw. At ang kumot na ibinalot sa kanya, may board, isang letrang A. Pagkababa ng telepono, napasuntok si Arturo sa lamesa. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkabit-kabit sa isang paraang nakakatakot at kamangha-mangha. Mabilis niyang pinahanap ang lumang police report ng kanilang aksidente. Nakasulat doon, ang sasakyan ay nagliyab. Ang katawan ng yaya ay natagpuan, ngunit ang sasanggol. Remains were unidentifiable due to the fire. Hindi kailanman nakita ng buo. Iyon ang dahilan kung bakit walang burol. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang pagluluksa ay palaging kulang. Mateo, utos ni Arturo sa kanyang hepe ng seguridad, hanapin mo ang lahat ng records ng ospital na malapit sa lugar ng aksidente noong gabing iyon. Mga pasyente, mga staff, lalo na ang mga nurse na naka-duty sa emergency room. Ang paghuhukay sa nakaraan ay nagbunga. May isang pangalan na lumitaw. Isang nurse na nagngangalang Elida. Natanggal sa trabaho 1 linggo matapos ang aksidente dahil sa mga kadahilanang hindi isinapubliko. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Arturo. Pinuntahan nila ang address ni Elida na nasa record. Isa na itong matandang babae, mahina na at may malubhang karamdaman. Noong una, ayaw nitong magsalita. Ngunit nang ipakita ni Luz ang isang maliit na larawan ni Baby Angelo, bumigay ito. Umiiyak, inamin ni Elida ang lahat. Noong gabing iyon, 2 sanggol ang dinala sa ER. Ang isa ay si Angelo de la Fuente na himalang nakaligtas sa aksidente na may kaunting galus lang. Ang isa naman ay anak ng isang malayong kamag-anak ni Elida na may malubhang sakit sa puso at namatay pagdating sa ospital. Ang kanyang kamag-anak na desperado at takot sa asawa ay nagmakaawa sa kanya. Pinalitan ko sila. Humahagulgol na, sabi ni Elida. Sinabi ko sa mga De La Fuente na ang namatay na sanggol ang anak nila. Ang tunay nilang anak. Dinala ng kamag-anak ko palayo. Ngunit natakot ito sa konsensya. Iniwan niya ang bata sa isang ampunan. Ang pag-amin ay isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Niyakap ni Luz si Arturo. Kapwa sila nanginginig. Ang sakit ng 25 taon at ang pag-asa ng isang sandali ay nagsalpukan sa kanilang mga puso. Bumalik sila sa hacienda na lutang ang isip. Ipinatawag ni Arturo si Mateo. Nasaan si Diwa ngayon? Tanong niya. Senyor, ayon po sa huling impormasyon, bumalik po siya sa dati niyang tinitirhan sa Baryo Mahinahon, sagot ni Mateo. Tiningnan ni Arturo ang isang larawan ni Diwa
na nakuha ng kanyang mga tauhan. Isang larawan nito habang tumatawa kasama ang mga dati niyang katrabaho. Ang mga matang iyon, ang ngiting iyon. Bakit hindi niya nakita agad? Ang dugo ng De La Fuente. Huminga siya ng malalim. May isang huling hakbang na kailangan nilang gawin para makasiguro. Isang hakbang na magpapatunay sa lahat. Kinuha niya ang telepono. Ang boses niya, nang magsalita siya, ay hindi na boses ng isang nagdududang ama, kundi boses ng isang taong determinado na bawiin ang nawala sa kanya. Kailangan natin ng DNA test agad-agad. Nakatayo si Alab Cortez sa harap ng Board of Directors ng Sinag Corporation. Ito ang sandaling pinakahihintay niya. Ang bawat mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Sa kanyang tabi ay si Ricardo Vargas, ang kanyang makapangyarihang kakampi na may ngiti ng isang buwitreng nag-aabang sa mamatay na biktima. Ang pakiramdam ay nakakalasing. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang anino ng kanyang ama. Siya ang sentro ng atensyon. Siya ang bida. Mga ginoo at ginang ng board. Simula niya. Ang boses ay puno ng pinaghalong lungkot at determinasyon. Isang pag-arte na pinagpraktisan niya ng paulit-ulit. Nandito po ako ngayon, sa harap ninyo, nang may mabigat na puso. Mahal ko ang aking ama, ngunit mas mahal ko ang kumpanyang ito, ang legacy na binuo niya, na ngayon ay nasa bingit ng kapahamakan. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Nitong mga nakaraang linggo, pagpapatuloy niya, ang aking ama, si Ginoong Arturo de la Fuente, ay nagpakita ng isang malaking pagkakamali sa pagpapasya. Nagtiwala siya sa isang estranghero, isang tao na may criminal record. Ibinigay niya ang signal sa isang katulong para ipamahagi ang mga kopya ng pekeng police report. At hindi lang yan. Ang taong ito ay napatunayang isang espiya na nagtangkang magnakaw ng ating pinakamahalagang mga plano. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Ang tanong ko po, paano natin pagkakatiwalaan ang isang leader na hindi na kayang kilatisin ang isang ahas sa kanyang sariling pamamahay? Dahil dito, bilang nag-aalalang anak at tagapagmana, hinihiling ko po ang isang boto ng no confidence laban sa kasalukuyang pamumuno ni Arturo de la Fuente. Yun na. Nasabi na niya, ang unang hakbang sa kanyang pag-agaw sa trono ay naisagawa na. Tumingin siya kay Ricardo na tumango bilang pagsang-ayon. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Ngunit bago pa man may makapagsalita, bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Pumasok sina Arturo at Luz de la Fuente. Hindi sila mukhang talunan. Ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng pagkagapi, kundi ng isang nakakakilabot na kalmadong galit. Sa likuran nila ay ang legal team ng kumpanya at si Mateo, ang hepe ng seguridad. Natigilan si Alab. Hindi niya ito inaasahan. Dapat ay nasa hacienda lang sila, nagluluksa sa kanilang pagkakamali. Magandang umaga sa inyong lahat. Bati ni Arturo. Ang boses ay malamig ngunit matatag. Dumiretso siya sa harap. Mukhang may isang pagtatanghal na nagaganap dito. Tumingin siya ng diretso kay Alab. Tapos ka na ba, anak? Ang paraan ng pagkakasabi ni Arturo ng salitang anak ay nagpadala ng kaba sa dibdib ni Alab. Dad, ginagawa ko lang ito para sa kumpanya. Huwag mo akong tawaging dad, putol ni Arturo. Mula ngayon, ako ay si Ginoong de la Fuente para sa'yo. Ibinigay niya ang hudyat kay Mateo. Isang malaking screen sa likod ang biglang umilaw. Ang unang ipinakita, mga kopya ng bank records at promissory notes, mga utang ni Alab sa mga kasino at loan shark na umaabot sa milyon-milyong piso. Narinig ni Alab ang mga singhap ng mga tao sa paligid. Ang sumunod na ipinakita, isang surveillance photo niya habang kausap ang pribadong investigador sa isang madilim na eskinita. At ang panghuli, ang pinakamatindi sa lahat, isang audio recording
Kung gusto nating saktan si Arturo de la Fuente, kailangan nating puntiryahin ang bagay na pinakamamahal niya. Ang boses ni Ricardo Vargas ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na sinundan ng kanyang sariling boses na sumasang-ayon sa bawat detalye ng masamang plano. Napatayo si Ricardo. Kaskas sinungalingan yan. Gawa-gawa lang yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ay natanggal na. Napatingin si Alab sa paligid. Ang mga matang dating nakatutok sa kanya nang may paghanga ay ngayon puno na ng pandidiri. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang taong pinaratangan ninyong espiya at magnanakaw, nagpatuloy si Arturo, ang boses ay dumadagundong na parang kulog, ay isang biktima. Biktima ng kasakiman. Tumingin siya kay Alab at Ricardo. At ng inyong kabulukan. Ngunit hindi pa doon natapos si Arturo. Humakbang siya patagilid para bigyan ng daan si Luz. May hawak na sobre si Luz, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Pero ang kwento ay hindi nagtatapos dyan, sabi ni Arturo, dahil ang taong tinatawag ninyong magnanakaw ay hindi lang inosente. Binuksan ni Luz ang sobre at inilabas ang isang papel, ang resulta ng isang DNA test. Siya. Simula ni Luz, ang boses ay nababasag sa tindi ng emosyon. Siya si Angelo de la Fuente. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang nawawala naming anak. Ang mga salitang yon ay isang bombang sumabog ng walang tunog. Isang katotohanang napaka-imposible, napaka-sinematiko, ngunit naroon, nakasulat sa isang opisyal na dokumento. Sa hudyat ni Arturo, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo, at kasama niya ay si Diwa, nakasuot ng simpleng polo shirt. Ang mukha ay puno ng pagkalito, hindi alam kung bakit siya naroon. Napako ang tingin ni Alab kay Diwa. Ang hardinero, ang pulubi, ang karibal, ang tunay na anak, ang tunay na tagapagmana. Ang lahat ng hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang sahig na kanyang tinatayuan ay biglang gumuho. Ang kanyang buong pagkatao na itinayo sa pundasyon ng pagiging isang Cortes de la Fuente ay biglang nadurog at naging alabok. Hindi na niya kinaya. Ang kanyang mga binti ay bumigay. Napaluhod siya, hindi. Napaupo siya ng walang lakas sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig sa multo ng katotohanang biglang nabuhay sa kanyang harapan. Ang kanyang perpektong mundo ay nag-unaw. At siya, si Alab Cortes, ay naiwang mag-isa sa gitna ng mga nagbabagang abo. Ang pangalang Angelo de la Fuente ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Diwa. Ngunit tila ba ito ay isang wikang banyaga na hindi niya maintindihan. Nakatayo siya sa gitna ng kaguluhan, sa loob ng isang silid na puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ng babaeng tumawag sa kanya, ang mga mata ni Senyora Luz. At sa mga matang yon, wala na ang pagdududa, wala na ang awa. Ang naroon ay isang pagmamahal na napakalalim, isang pananabik na tumagal ng 25 taon. Biglang bumitaw si Luz sa pagkakahawak ni Arturo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Diwa. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Nang nasa harapan na niya ang naguguluhang binata, marahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisngi nito. Anak ko, bulong ni Luz. At sa isang salitang iyon, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya sa loob ng napakaraming taon. Sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng pader na binuo ni Diwa sa paligid ng kanyang puso. Ang pagiging ulila, ang kalungkutan, ang pakiramdam na mag-isa sa mundo. Niyakap siya ni Luz ng napakahigpit, isang yakap na puno ng nawalang panahon, isang yakap na bumuo sa lahat ng kanyang pagkatao. Sumunod na yumakap si Arturo.
Ang malalaki nitong braso ay ipinulupot sa kanilang dalawa. Ang matigas na anyo ng isang CEO ay natunaw at naging isang ama na muling nabuo ang pamilya. Doon, sa gitna ng silid, sa harap ng mga testigong hindi makapaniwala, ang hardinerong si Diwa Cruz ay namatay at muling isinilang bilang si Angelo de la Fuente. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip. Si Alab, matapos ang kanyang pagbagsak, ay hinarap ang batas para sa kanyang mga pakana at utang. Si Ricardo Vargas ay tinanggal sa board at naharap sa mga kasong corporate fraud. Ngunit para kay Angelo, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang kayamanan o kapangyarihan, kundi ang pagkakaroon ng isang tahanan. Isang hapon, bago tuluyang umalis si Alab para harapin ang kanyang kinabukasan, pinuntahan siya ni Angelo sa silid nito. Nag-iimpake si Alab, ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang mapait na katahimikan. Hindi nagsalita si Angelo ng panunumbat, walang galit sa kanyang puso, tanging isang kakaibang lungkot para sa lalaking nagkaroon ng lahat, ngunit naramdamang wala ni isa. Alab, mahina niyang sabi. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hinanakit. Ano? Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na nanalo ka? Umiling si Angelo. Wala akong ipinanalo at wala ka ring ipinanalo. Sabi niya, pareho lang tayong naghahanap ng lugar sa mundong ito. Lumapit siya. Ang pagkakaiba lang, ang hinahanap mo ay nasa labas. Ang hinahanap ko nasa loob. Iniwan niya si Alab na natigilan. Bago siya tuluyang umalis, nagsalita siyang muli. Sana mahanap mo ang tunay na halaga mo, hindi sa pera, kundi sa pagkatao mo. Pagkalabas niya, sinalubong siya ng sikat ng araw. Naglakad siya patungo sa hardin, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Naroon pa rin ang mga rosas ni Luz, mas masigla at mas maganda kaysa dati. Kinuha niya ang pandilig, isang gawaing nakasanayan na, at sinimulang alagaan ang mga bulaklak. Nakita siya ni Luz mula sa bintana. Lumabas ito at lumapit sa kanya. Hindi mo na kailangang gawin yan, anak. Marami tayong hardinero. Nakangiting sabi ni Luz. Ngumiti rin si Angelo. Gusto ko po itong gawin, Nay, sabi niya. Ang salitang nanay ay lumabas sa kanyang bibig ng napakatamis at natural. Dito po ako natuto kung paano mag-alaga. Dito ko po naramdaman na may halaga ako, kahit noong wala pa akong pangalan. Niyakap siya ni Luz. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pag-unawa at pagmamahal na hindi na kailangan pang bigkasin. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo si Angelo de la Fuente sa balkonahe ng opisina ng kanyang ama sa Sinag Corporation. Mula doon, tanaw niya ang buong syudad. Ang syudad na dati tinitingala niya lang mula sa ibaba, mula sa mga scaffolding ng construction site. Hindi na siya si Diwa Cruz, ang pobreng construction worker. Ngunit hindi rin siya tuluyang si Angelo de la Fuente, ang tagapagmanang lumaki sa yaman. Siya ay pinag-isa. Ang kanyang mga kamay ay mayroon pa ring bakas ng kalyo, isang paalala ng kanyang pinanggalingan. At ang kanyang puso ay mayroon pa ring diwa, isang diwa ng kabutihan, katapatan, at pagmamalasakit na hinubog ng kahirapan. Huminga siya ng malalim. Ang legacy na iiwan sa kanya ay hindi lamang pera at kapangyarihan. Ito ay isang responsibilidad, isang pagkakataon na gamitin ang kanyang posisyon para ituloy ang kabutihang nagsimula sa isang pirasong tinapay at isang lumang kapote sa isang maulang gabi. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumama sa kanyang mukha, isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Sa Hacienda Esperanza at sa Sinag Corporation, isang bagong kabanata ang magbubukas, isang kabanatang isusulat ng isang pusong ginto,
Isang diwang hindi matutumbasan ng anumang kayamanan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang pangalan o sa kapal ng kanyang pitaka. Ito ay nasusukat sa bigat ng kanyang puso, sa kakayahan nitong magbigay kahit na sa panahon ng kakapusan at sa katatagan nitong manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok. Ang kwento ni Diwa o ni Angelo ay patunay na ang kabutihan ay isang binhi na kapag itinanim, gaano man kaliit, ay tiyak na aanihin sa tamang panahon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ng Pamilya de la Fuente. Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba kung anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwento Audio.